Inaabangan na ng Pinoy tennis fans ang pagsabak ni tennis ace Alex Ayala sa Philippine Women's Open. May paalala naman po ang Women's Tennis Association sa proper decorum ng mga manonood matapos punahin ang pag-cheer ng ilang Pinoy sa laro ni Ayala sa Australia. Nakatutok si JP Soriano. Bukas maghaharap-harap ang pinakamagagaling na tennis player sa buong mundo sa WTA 125 Philippine Women's Open na gaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court. Inaabangan ang pag-smash ni Pinay tennis ace at world number 49 Alex Ayala. Sa qualifying singles draw, unang makakaharap ni Alex ang Russian na si Alina Shareva na nakaharap na niya sa International Tennis Federation match sa Spain noong 2020. I have met her. She's a very nice person, I think, and a great player. So I'm just gonna go, and I've done everything to prepare to the best of my ability. So I'm gonna go and do my best. Isa sa mga inaabangan din ang pagiging bubbly ni Alex na nakikipagsabayan nga din sa social media. Pero step by the step pala. Pinoy-coded nga raw ang tennis tuwing sasabak siya. Anong masasabi ko? Pinay naman talaga ako. So I think it's only normal. Like, a lot of people ask me, saan nanggagaling yun? But I mean, I'm Pinay. Bago ang Philippine Women's Open, sumabak noong nakaraang linggo si Ayala sa Australian Open. Doon ay pinuna ng ilang tennis fans ang pag-cheer ng mga Pinoy sa tennis stadium sa Melbourne na umabot sa puntong hindi na raw makafocus ang kalabang si Alicia Parks ng USA. Ang organizers ng Philippine Women's Open naglabas ng tennis etiquette guidelines mula sa WTA o Women's Tennis Association. Paalala nila sa mga manonood, dapat manatiling tahimik para makafocus ang mga manlalaro. Pumalakpak lang kung out of play na o hindi na pwedeng tamaan ng bola. Patayin o i-silent mode ang mga cellphone. Kung magpipicture, walang flash at tunog. At itaon lang ang pagtayo o paglakad kapag naka-change over o break ang laro. Huwag mag-usap o kahit bumulong lang para di maistorbo ang mga manlalaro. Huwag humiyaw o mag-cheer kung nagkamali ang kalaban. At huwag gumamit ng selfie stick. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Patay ang 4 na sundalo at sugatan ang isa pa matapos tambangan sa Munay, Lanao del Norte. Tinutugis sa militar ang anilay may kagagawan ng mga miyembro ng MAUTE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagluluksa ang mga sundalo at kaanak ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang sa Munay, Lanao del Norte nitong umaga ng Biyernes. Ayon sa Joint Task Force Zampelan, nasa sasakyan ang mga biktima ng tambangan. Nagsasagawa noon ng community support program ang mga sundalo sa barangay Lilingdi. Kwento ng isa sa mga naulila, nung tambangan ang mga sundalo, mamamalengke dapat sila at hindi naka-uniforme. Unfair ba nga, they are helping as they are serving as military. They are serving their best, they are doing their job, their service. Nga angan at abo nga amo sila. Siyempre, ma'am, sakit nila. Kinundena ng Philippine Army ang pag-atake na sinisi nila sa Dawla Islamiyah MAUTE Group. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, gumaganti raw ang grupo para makubkob ang lugar kung saan may programa ang mga sundalo. Kahapon, personal na nakiramay si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Army Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete kasama ang iba pang sundalo. Kinilala nila ang kabayanihan ng mga nasawi at tiniyak ang tulong at suporta ng gobyerno sa mga naiwang pamilya. Binisita rin niya sa paggamutan ang mga sundalong nasugatan sa ambush. Kwento ng survivor na si Corporal Roland de la Cruz, mahigit 10 armadong lalaki ang umatake sa kanila. May nagagahom nga pag-abot dito sa ikatulong tubigan nga nagkalit og buto. Sa isa ka buto pa lang, ang among driver na inakuha na iko na. Tapos pag volume fire dito sa kilid, so ang akong gibuhat nihupo ako dito sa katong dito sa lingkuranan. Ipinag-utos na ni Browner na pag-aralan ng sitwasyon para mapagplanuhan ang mga susunod na hakbang. We are giving a warning sa mga grupo na ito na armado
na mas maganda po ay mag-surrender na lang sila sa atin. No? Para maiwasan na rin po natin yung ganitong insidente na maraming namamatay, both mga sundalo at yung mga rebelde. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.